So ano ba guys, everyone? Ilan check out mo? Tatlo? Ang dating sa'yo. Okay, makinig ka? 100 piraso na sagad natin. This is lunch! Ay, mali! This is Pangkat 3! At nandito kami ngayon sa Obrero Campus upang hihimayin ang modernong kultura at wika na nagpapakilos sa allowance ng mga estudyante. Ang wika ng Budol! Balik na lang muna tayo. Alam niyo ba na noong dekada 90, ang budol ay hango sa salitang Hiligaynon na nangangahulugang panloloko o modos ng isang kriminal na grupo upang makakuha ng salapi. Alam niyo ba, ayon sa DLSU na sa kanilang pag-aaral sa ilalim ng Departamento ng Filipino, nagkaroon ito ng isang semantic shift noong pandemya. Ang mapang-akit na salita ng mga live sellers ang naging makabagong hipnotismo na nagudyok sa atin na gumasta online. Paano mo kadalas gamitin o maunawaan ang mga salitang tulad ng mine, budol, check out, how much, sis or bro, at flex sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-usap? Actually, pag whenever ang mga friends manggod na ako, like, okay lang, inani nga situation. Ang mga friends manggod na ako, at more on, ano sila ba, like, sige sila, shops, like sa mga online shopping, ingana. So, as a friend nga nasa isa ka circle, of course, makapaminaw ka sa ilang mga conversation. And then, ginabudol ko nila ba? Like, ginangon na, kani, palit ani kay, nice ni siya, and such. Tapos, then, ginapakita nila, like, visualize. So, ginatanapod na ko, like, napoy mga, like, mga caught og interest ako. So, may nga po, how much po? Like, ingana, like, sa akong friend, nga ko how much kay, para maalam po na ko ba if mo-order ba ko, if kaya po sa ako ang budget. So, na-point na maano na ko, like magustuhan ako dahil carry po sa budget. Imay na lang na ko siya, like mano ko ay kailangan po na ko siya at the same time. So, gina-check out po sa nako. Kaya naman po na sila ginaingon ng mga voucher ba. Ingana, so whenever naga-check out ko, gina-check dyan na ko if like mga voucher, if ma-use na ko siya, like maka-less or ingana. So, maka-on ko online shopping na. So, like sa everyday na conversation na. Okay? Mata na, uy! Mata na! Mukhang mama, uy! At yan ang patunay na ang gawin na ito ay opisyal ng kinikilala bilang retail therapy. Ang parcel ay hindi na lang simpleng material na bagay. Ito ay naging moderning emisyon at kultural na tugon ng mga Gen Z upang mapunan ang kanilang psychological na pangangailangan laban sa akademikong stress. Actually, yes po. Nag-aabang po ako ng 11/11 or 12/12 every time, especially sa TikTok sales. Kasi doon, mas makakakuha ako ng less discounts and mas makakakuha ako ng discounts and then less payments for my, like yung mga ginatawag natin na mga bayad for, like sa mga onlines, ganon. So, and also, yes, vouchers, right? Yes, you know. Okay, thank you, Ate E. Dagan yung sulot! Dagan yun! Igo! Bang! Patay! Suriin natin ito ng mas malalim. Ang rehiyon ng wika ng budol ay napakayaman. Una, makikita ang morpolikal na galing ng wika kung saan ang salitang ugat na budol ay nilalapatan natin ng mga panlaping Filipino tulad ng nabudol, nagpabudol at mambubudol upang ipahayag natin ang antas ng ating emosyon at kontrol sa paggasta. Pangalawa na riyan ang mga digital jargon tulad ng checkout, add to cart, mine, at voucher.
Bagamat banyaga ang mga salitang ito, ginagamit natin ito ngayon sa konteksto ng online shopping. Sa teknolohiyang Filipino na Virgilio Enriquez, ang wika ng pag-share link sa group chat ay upang madamay ang mga barkada. Ito ay nagpapatunay na ang pamimiling Pilipino ay kolektibo at nakasalig pa rin sa katutubong kalagahan ng kapwa at pakikisama sa digital na mundo kaysa sa katutubong konsepto nito. Actually, dako kayo siyang nga influence para sa ako because I'm someone na I trust issues when it comes to products. And I always consider other people's opinion when I'm considering a product. If bad rating siya, kaya of course, di ako na siya paliton. Tapos, if good naman, gina-consider po na ko ang financial situation ako before na ko siya paliton. Pero mas naga-base ko sa opinion sa other people kay like I said, na ako'y trust issues sa mga product, especially online. There are some cases gani nga balin ko platform, tanaw na ko unsa po ng ratings nila sa uban kay ang uban bestsellers kay kanang usay dili usay scam ang ilahang products and all. Okay, thank you, Kuya Shane. Iyan ang malaking epekto ng makabagong teknolohiya at globalisasyon. Batay sa pag-aaral ng Max Mirafuentes Academy, ang mga maikling video na ito ay gumagamit ng mga sopistikadong algoritmo upang lumikha ng artificial na pangangailangan o fear of missing out. Ang wika ng internet ay nagdidikta na kapag hindi mo ito binili, mapag-iiwanan ka sa uso ng inyong grupo. Ang epektong ito ay nagre-resulta sa post-purchase regret o pagsisisi na unti-unting sumisira sa financial literacy at tamang paggagasta ng kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan. Bilang nagpapakadalubhasa sa larangan ng wika, napatunayan natin sa dokumentasyong ito na ang wika ay hindi estatiko at patuloy itong nagbabago at dinamiko upang humubog ng makabagong kultura at pamumuhay. Bilang pagsisipat ng aming pangkat, napatunayan na ang digital na mundo ay hindi hiwalay sa ating kultura. Ang online shopping ay hindi lamang isang simpleng transaction, ito ay naging isang ganap na espasyo ng modernong pakikipagkapwa-tao ng mga kabataan ngayon. Natuklasan namin na ang pag-usbong ng mga modernong jargons at ang ritual ng pagpapakapuyat sa hating gabi ay buhay na patunay kung paano umaangkop ang wikang Filipino upang mapanatili ang ating kolektibong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ipagtanto namin ang mga katutubong ugali ng mga Pilipino tulad ng pagdadamayan, pagkikisama ay hindi mawawala, kundi nagbabago lamang ang anyo sa tulong ng makabagong teknolohiya. Bilang mga guro ng wika sa hinaharap, ang hamon sa ating henerasyon ay maging kritikal. Gamitin natin ang kapangyarihan ng teknolohiya at wika ng may pananagutan upang patuloy na payamanin ang kulturang Pilipino sa modernong panahon.